And ngayong umaga, isisigaw natin. Magpapasalamat tayo sa Panginoon. Sisigaw tayo, aawit tayo, sasayaw tayo. Yan, may mga dancers tayo ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo'y magpuri sa Kanya. Salamat, salamat, Panginoon. Hallelujah. Praise God! Woo! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko nga maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsubok man o kagipitan, ako ay mailalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Once again. Buhay ko na ang purihin ka,
Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Let's declare it! Buhay ko na ang purihin. Buhay ko na! Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang iba! Ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka! Hallelujah! Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Kabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Declare it, declare it. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Minsan pa, napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago.
napakabuti ng di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan, itaas sa lahat ng nilikha. Napakabuti nga, napakabuti nga, napakabuti nga ang ating Diyos. Mabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Tunay siyang karapat-dapat at siya lamang at wala ng iba. Ang ating itataas. Pupurihin ka, ating Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang aming Diyos. Hallelujah. 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 Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa, pupurihin ka. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan ba pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang. Sa'yo ang sa'yo lamang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Jesus, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba.
sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah. Hallelujah. Kabanalan mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. We worship you, Lord. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupulis. Minsan pa walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, dakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, oh hallelujah, katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, sa habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapulihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapulihan, sa'yo lamang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus, Jesus, sa'yo ang karangalan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig,
itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupuri ka sa amin, O Diyos, sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kakilaan mo, di mapapantayan. Jesus, Jesus, sa'yo ang karurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kaburihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Declare it, Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian sa'yo at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo, di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo sa ilang Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo, di mapapantayan. Pupurihin, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, hallelujah. Oh, ikaw lamang. Hallelujah. Jesus, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Di mapapantayan. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Oh, Diyos. Hallelujah. We will worship you, Lord. Hallelujah. We will continue to worship you. Patuloy ka namin papupurihan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat sa iyong kaluwalhatian. Salamat sa iyong katapatan. Tunay ngang walang hanggan. Walang hanggan ang iyong kapurihan, Panginoon. Hallelujah. And ang aming mga puso ay nag-uumapaw
Hallelujah. We will always be worshiping you, Panginoon. Hallelujah. In spirit and in truth. Hallelujah. Amidst ng mga nangyayari, sapagkat mapanling lang ang kaaway, O Lord. Hallelujah. But because of your grace, you gave to us your Spirit, O God. And you gave your Son, Jesus, O God, to die in the cross for us. And we are truly joyful. And we always worship you, Panginoon. Hallelujah. And our lives will never be the same again. Hallelujah. Hallelujah. Because your presence is heaven to me, Panginoon. Hallelujah. 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 Maraming salamat, Panginoon. Truly you're worthy to be praised, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Kiniklaim na po namin lahat. All the victories, O God. Hallelujah. We claim all the blessings, O God. All the forgiveness, O God. Hallelujah. All the healing, O God. All the provisions, O God. Ngayon pa lang, we claim it, O Lord. Sa iyong salita na ibibigay mo sa amin ngayong umaga, O Lord. Hallelujah. Which empowers us, which gives us life, O Lord. Hallelujah. And paglabas namin sa pinto ng church nito, ang buhay namin will never be the same again, O God. For you are with us, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Maraming pong salamat. Hallelujah. Hindi namin mapigilan. Tuloy-tuloy, O Lord. Hallelujah. At naway ganito lagi ang aming puso na nag-uumapaw sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Change our lives. Change our hearts, O God. Make it ever true, O Lord. Hallelujah. Na our hearts ay katulad ng puso ng aming Panginoong Hesus, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. So that we could share to everybody, we could share to everyone that you love us, O God. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Binabalik namin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagsamba. Hallelujah. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw at magsabi ng Amen! Hallelujah! Hallelujah! The faithful will be rewarded 2. Last week, the faithful will be rewarded 1. So, ang pinag-aaralan po natin dito ilang parable, kasi nga sabi ko sa inyo, yung magmula po doon sa 24, 25, at mga ilang chapters sa Matthew, Luke, nasa Mark din yan, nasa Luke din yan, ay may kinalaman sa second coming of Christ. So, iisa lang yon. Iba-ibang parable, pero ang tinutumbok lang po noon ay yung tinatawag na second coming of Christ o yung paghahanda. Halimbawa, yung parable of the weeds sa sa Matthew chapter 13, tumutukoy din yan doon sa pag-aani. May kinalaman din yan doon sa second coming of Christ. Ngayon, pagdating po dito sa yung una, last week, pinag-usapan po natin, yung sa Matthew, sabi doon, focus on Christ and the Bible. Ang pinakamaganda raw pong gawin natin, ito po ay yung tinatawag nito na paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. So ang isa sa pinakamabuti at pinakamainam na gawin natin habang tayo naghahanda sa pagbabalik sa Panginoon, focus on Christ. Huwag doon sa mga signs. Although may nababalitaan natin, nakikita natin yung mga signs, pero don't focus on sign, focus on God. At ang sabi dito, sa kanyang salita, don't look for a special sign and don't spend time looking at other people, look at Christ. Kasi kapag ang iyong
mata ay tinuon mo doon sa mga taong nakikita mo sa iyong paligid, madidistra ka. Madidiscourage ka. Sasabihin mo, bakit sila okay namang hindi magsimba? Bakit ako okay, yung hindi okay? Bakit yung iba hindi naman nagdi-devotion? Bakit kami pinipilit mag-devotion? Bakit sila relax lang, namamasyal-masyal lang? Bakit kami hindi? So, ang sabi ng Biblia, don't focus on other people, focus on Christ. Para hindi kayo ma-distract. And His Word. Amen ba? Yan. Sayo, maganda yan. Medyo magiging malinaw tayo. Pangalawa, sabi doon, ito yung pinag-isapan natin last week. Focus on other people and their needs. Mamaya, bibigyan natin ng diin lalo yan. So, pumukus ka sa tao. Anong ibig sabihin nito? Kanina, don't focus on, huwag daw pumukus sa tao. Ngayon, focus. No. Focus on yung people, yung para magkaroon din sila ng kaligtasan. Ito na may tumutukoy doon sa pagwawagi ng mga kaluluwa para sa Diyos. And their needs. Ano ba yung kailangan ng tao? Ano ba ang pangunahing kailangan ng tao? Kaligtasan. Di ba? So, para hindi ka ma-distract, i-focus mo ang iyong sarili sa Panginoon, pero huwag mong kalimutan na magwagi ng kaluluwa para sa Diyos. Amen ba? Yes, kasi malapit na yung harvest event po natin. So, kailangan talaga na medyo mag-focus tayo. Pangatlo, sabi dito, be strong, be firm, and be faithful. Kailangan talagang magpakatatag ka, maging firm ka, at saka talagang maging faithful ka, kasi ngayon po, marami ang distraction na nakikita tayo. At syempre, marami ang nadideceive ng Word of God, yung nadideceive at nasa tama ng pananampalataya, nawawala pa. Nasisira pa. Ano? Kahapon nga, parang may kaunti kami discussion doon sa aming meeting tungkol doon sa mga ilang pangyayari sa kaganapan sa Christian community. Kasi nalulungkot kami na may mga pastor tayo at kapatiran tayo na hindi man sa organization, pero kasamahan natin, nawawala. Minsan nire-review namin yung kanilang mga teaching. Talagang sala talaga eh. Ano? At yun, nalulungkot tayo. Imagine mo, para iban ka ng DCAS, iban ka ng Philippine Council of Evangelical Church. Kakalungkot, no? Imagine mo, yung mga kilalang organization, binaban ka kasi nga, nakita na kulto ka. Di ba? Anong focus lang? Alam nyo, nakamali lang sila ng turo. Simple lang. Ang binasa kasi nilang verse, isang verse lang, hindi nila tinuloy. Ang kapaliwanagan nasa dulo eh. Hindi nila tinuloy. Kung tinuloy, hindi sila maliligaw eh. Kaya nga sabi ko, kapag kayo nagtuturo ng salita ng Diyos, gumagamit, okay, ako naman po, paborito kong gamitin yung word na yung topical eh. Pero see to it, na pag dumampot ka ng verse, huwag kang tumingin sa concordance lang. Tingnan mo yung buong passage, ano yung binabanggit. Amen ba? Yan, tingnan mo. Pag may nagpadala sa inyo ng love letter, sino nagsisimula doon sa conclusion? O sa gitna? Di ba para maintindihan mo yung content ng sulat, binabasa mo mula doon sa greetings, hanggang katapusan. Ganon din po ang pag-aaral ng Biblia para maintindihan natin ay inyo pong babasahin ang buong passage. Ngayon po, pag-uusapan natin, the faithful will be rewarded too. Sabi doon sa 25, Jesus told the following parables to clarify what it means to be ready for His return and how to live until He comes. So, dalawa sabi doon, be ready for His return and how to live until He comes. Pag sinabi mong He comes, so meron kasing aminin man natin hindi, meron talagang mga taong hindi naaabot sa pagbabalik ng Panginoong Hesus eh. Di ba? Niro-roll call na ng Panginoon. Baka namimiss ka na ni Christ, gusto ka na niyang makasama, iro-roll call ka na.
Ano, gusto niyo bang magpa-miss kay Christ? Di ba, minsan yung mga tao, magpa-miss ka naman. O, di ba? Sabi nung narinig ko mag-boyfriend, huwag naman kayong laging magkasama, nakakasawaan kayo. Huwag mo, mga isang linggo kaya, huwag mo siyang dalawin para magpa-miss ka minsan. O, di ba? O, so, yun daw ibang tinatawag ni Christ ay namimiss. Ano? O, yung mga mag-boyfriend, bawas-bawasan niyo yung pagkikita niyo para ma-miss niyo naman ng isa't isa. Doon sa mag-asawa, okay na yan. Wala na tayong magagawa doon eh. Nakatali na sila. Ano? So, yung mga mag-boyfriend, huwag mo nang, baka magkasawaan kayo, kayo rin. Number 1. Ito, yung story ng the bridesmaid, yung parable of the bridesmaid last week, banggitin ko lang ng konti. Sabi doon, the story of the turned bridesmaid, we are taught that every person is responsible for his or her own spiritual condition. Note, anong binabanggit dito? Na sa pagbabalik ng Panginoon, ang relasyon natin at ang pagtawag ng Diyos sa atin, individual. Hindi team, hindi group. Hindi ka pwedeng manghiram ng langis. Ay nako, ate, kuya, ay naku, naubusan ako ng langis, baka pwede bang manghiram? Hindi pwede. Kasi ito ay personal, be ready. Kahit magkapatid kayo, mag-ama kayo, mag-ina kayo, magkapamilya kayo, magkaibigan kayo, pagdating po sa kaligtasan, personal. Amen? So, yun po yung tinutukoy doon sa the parable of the bridesmaid. Sabi nga, when Jesus returned to take his people to heaven, we must be ready. We must be ready. Ibig sabihin, spiritual preparation cannot be bought or borrowed at the last minute. Our relationship with God must be our own. Personal. Second na parable na pinag-usapan natin ay ito naman ngayong parable to, sabi, the story of the 3 servants. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Doon sa 25, Matthew 25, 14 to 30, show the necessity of using well what God has entrusted to us. Kung may kinalaman pala ito dito. Sabi ng Biblia, we are responsible for using well what God has given to us. The issue is not how much we have, but how well we use what we have. Yan, ha? So, medyo nalilito ba kayo? O naiintindihan niyo ako? Kasi kung nalilito kayo, kwentuhan na lang tayo. Okay? Na ano ba kayo? Para magiging malinaw lang. Medyo hindi ko bibilisan ng konti. Okay. Note. Number 1, anong tinutukoy sa parable na ito? Gifts and talents. Tama ba? Ang pinag-uusapan dito, yung story ng 3 servants ay gifts and talents. Tingnan nyo yung Biblia nyo. Kasi sabi ng Biblia ko, dito, yung una kasi, yung unang sa verse 20, sa chapter 25, yung una, the parable of the 10 virgins, o yung bridesmaid, yung binanggit ko kanina. Yun ay, ang 10 bridesmaid, ulitin ko, naglalarawan yan ng mga tao, ng mga mananampalataya. Ano? Lahat kasi sila naniniwala sa groom darating. Lahat din sila naghihintay, lahat sila may ilawan. Ang nagkaproblema lang pagdating doon sa langis. Pero note, uulitin ko, gusto ko lang pong maging malinaw. Wala po sa akin at wala po sa inyo, wala sa ating lahat, ang makapagsasabi kung sino ang ligtas at hindi. Ang may kapangyarihan lang na magsabi kung sino ang ligtas at hindi ay ang Panginoong Hesus. Sa susunod, ituturo ko po sa inyo yung assurance of salvation. Doon sa assurance of salvation na yon, makikita nyo kung sino ang ligtas at hindi. Sabi ng Biblia. Kukunin natin sa Word of God, hindi yung
Hindi yung haka-haka natin, hindi tayo mag-iimbento. Sino yung ligtas at hindi? Sabi ng Biblia, sa susunod, pag-usapan natin yan. Okay po ba yon? Yan, sige. Sa susunod yon. So dito, okay. Pagdating po dito sa itong parable of the bags of gold, yan. Ang iba po diyan ginamit 10 talents, 5 talents, and 1. Ngayon naman, ang pag-usapan natin, 5 and 2 and 1 ang pag-uusapan natin. Pero pareho lang yan. Dito po sa parable na ito, ang sabi ng Biblia, merong isang lalaki, sabi dito, again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. To the one, he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag. Sa dito, 1 bag. Each according to his, note, pasinin niyo po yung verse na itong huli. Each according to his ability, then he went on his journey. Linawan natin ng konti. Ang Panginoong Hesus ay inilarawan na siya ay kagaya ng isang lalaking mayaman na pumunta sa paglalakbay at ang kanyang ari-arian ay pinagtiwala doon sa mga tao. Yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 2, yung isa binigyan ng 1, according to their abilities. Note, ang pagbibigay po ng kaloob sa atin ay hindi pantay-pantay. Amen? May depende sa ating kakayahan. Linawin natin yon. Halimbawa ako, I can preach and teach, pero hindi ako marunong tumugtog at kumanta. Nakuha nyo? Di ba? Ako, ang pinamamahalaan kong tao, yun, tayo dito, over 100. Merong 9 na simbahan under sa aking pamamahala. Dati ay 10. So, yung isa kasi lumipat. So, 9. Pati tayo. Yung iba, namamahala ng more than 100 churches. Yung iba namamahala ng over 1,000 churches and over 1,000 members. Nakuha nyo? According to our abilities. Ito naman yung maganda. Sabi ng Biblia rito. Kaya hindi po pantay-pantay ang pagbibigay talaga ng kaloob. May magaling, merong magaling-galing, at meron namang medyo nagkagaling-galingan lang. Tama ba? Sabi ng Biblia, the master divided the money among his servants according to their abilities, and no one received more or less than he could handle. O, malinaw to. Nilinaw dito, di ba? Yung kaya niyang pamahalaan. If we failed in our assignment, our excuse could not be that we're overwhelmed. The bags of silver represent any kind of resource, and we are given. God give us time, gifts, and other resources according to our abilities, and He expects us to invest them wisely until He returns. Note, the issue is not how much we have, but how well we use what we have. Malinaw po ba yon? Malinaw po ba? Ang issue ay hindi kung gaano karami ang ibinigay sa iyo, ang issue ay paano mo ginamit yung ibinigay sa iyo o yung ipinagtiwala, note, ipinagtiwala sa iyo. Diba po yung word na ibinigay kaysa pinagtiwala? Tama ba? Ipinagtiwala sa atin, paano mo ginagamit? O, ngayon, sino yung walang talents dito?
Sino yung walang oras? Sino yung walang pera, yung walang resources? Hindi pinag-uusapan kung 1,000,000, kung 1,000 o 10 piso. For sure, tuas ang kamay ng walang pera sa bulsa ngayon. Biglang kinapa eh. Sa bag, kasama na yung nasa bag. Saka yung nasa wallet. Note, taas ang kamay ng walang talents o yung mga gifts. Any gifts. Taas ang kamay ng walang oras. Lahat tayo pinagkalooban ng 24 oras. Amen? Lahat tayo pinagkalooban ng 7 days a week. Lahat tayo pinagkalooban ng 365 days sa isang taon. Amen? Hello? Lahat tayo marunong magsalita. Amen ba? Maaaring hindi ka magaling kumanta. Maaaring nga iba'y magaling kumanta, ang iba'y marunong magtugtog, hindi marunong magtugtog, iba'y magaling magturo. Hello? Pero may iba't iba tayong talento at kaloob. Walang exempted. So kasama tayo sa sinasabi ng Biblia. Amen? Kasama tayo sa pinagbigyan at pinagkatiwalaan ng Panginoon. Ang question ay paano mo ito ginagamit? Paano mo ginagamit ang 24 oras mo? Hello? Paano mo ginagamit ang 1 linggo mo? Saan mo ini-spend? Yung perang natatanggap mo, kung magkano maya, paano mo ginagastos? Hello? So malinaw ha? Lahat meron. Ayon sa sinabi ng Biblia. Paano mo ito ginagamit? Then, pagdating ng verse 21, Jesus is coming back, sabi doon, we know this is true. Does this mean we must quit? No, ito yung maganda. Ang Panginoon siguradong darating. Pero ang sabi dito, hindi daw po ang ibig sabihin ay mag-quit ka o mag-resign ka sa trabaho. Ito ang maganda. Hindi ka ng Panginoon pinagre-resign sa trabaho. Note, ayaw ng Panginoon ng tamad. Ang sabi ng Biblia, ang tamad huwag pakainin. Sinong tamad? O, sinong masipag? O, sinong hindi niya alam kung tamad siya o masipag siya? Okay. Note, ulitin ko, yung nagtatrabaho, huwag kayong mag-resign. Yung walang trabaho, maghanap kayo ng trabaho. Tama ba? Hello? Maliban na lang yung mga nanay na sustentado ng kanyang asawa at saka yung nag-aalaga ng mga anak. Yun ang kanilang trabaho. Sabi ng Biblia, does this means we must quit our job in order to serve God? No. It means we are to use our time, talents, and treasures diligently in order to serve God completely. And whatever we do, for a few people, sabi dito, this means changing profession. For most of us, it means doing our daily work. Yung work out of love for God. Note! Ang sabi ng Biblia, kung anong ginagawa mo ngayon, kung may trabaho ka, ipagpatuloy mo. At kung wala kang trabaho, maghanap ka. Hindi mo kailangang mag-quit sa trabaho. Ang tanong lang dito, paano mo ginagamit ng tama ang oras mo? Para sa Diyos, sabi nung isa, kailangan daw ay ikaw ay marunong ng tinatawag na time management. Sino rito ang marunong ng time management? Taas ang kamay. Isa lang? O, 2, 3? Kayo marunong. O, Timo, marunong sila. O, sinong hindi marunong? Taas ang kamay ng hindi marunong. Yung hindi marunong, magpaturo kayo doon sa marunong, ha? Bakit? Okay, ganito lang naman yan. Simple lang. Ilang oras kang natutulog? Ilang oras ka nag-ML? Ilang oras ka nag-Facebook? Ilang oras ka nagtatrabaho?
Okay, ganito, excuse me. Baka pagkamalan nyo, sasabihin nyo, masama bang maglaro maglaro? No, not. Ako naglalaro. Ako nagki-Candy Crush din eh. Hindi nga lang ako makalis doon sa 710. Parang ilang buwan ko nang nilalaro yung 710, hindi pa rin ako makalis. Baka pwede nyo akong tulungan. No. Yes, naglalaro ako ng Word Factory. Kasi gusto ko i-exercise yung utak ko, ayaw ko magkaroon ng Alzheimer. Ginagamit natin. Pero kailangan may time ka for Bible reading, may time ka for your devotion, may time ka na mag-worship sa Panginoon, may time ka na mag-share ng gospel sa iba. Amen ba? Ako minsan, kagaya kahapon, masyado kong pagod ako nung mga nagdaang for the last 3 weeks. Masyado akong pagod. Kita nyo ang itim ko. Oh. Masyado akong pagod. Tapos, nagmamadali ako. May meeting ako ng maaga kahapon. Scarlet Division. May mga tao sa bahay na gumagawa. Pagdating ng 7 o'clock ng gabi, siguro yung almost 8. So, balik ako rito. Pagdating ko dito, mga past 10 ng gabi, ang problema, sobrang yung pagod na pagod ka na, exhausted ka na, tulog. Kaya lang, kailangan ko gumising ng madaling araw. Bakit? Kasi kailangan ko tapusin at ayusin itong message ko na to. Kasi ginagawa ko ginagawa ko to sa Cavite. Pag may time ako, ginagawa ko. Kaya lang, hindi mo naman ito pwedeng, ang message kasi hindi pwedeng tapusin ng isang upuan. It takes time. Basahin mo, tingnan mo. So, gising ako nung madaling araw, kailangan kong tiisin yun dahil, kailangan ko itong ayusin. O, kagabi uli, ayos ko uli, bago ko uli matulog, spend time uli, titingnan mo pa uli, dinireviewin mo, it takes time. Kasi hindi pwede itong, okay na to, pwede na. Okay na, hindi pwede. Kasi unang-una, ayaw ko namang magpakain sa inyo ng lugaw. Di ba? Ang gusto ko kahit na mababaw pero gusto kong ibibigay sa inyo solid food. Tama ba? Yung solid na Word of God, yung naintindihan ko, yung nakita ko, yung naaral ko. Tama? Yun yung kailangan natin. Kaya kapag gumagawa ka tayo ng lesson minsan, it takes time. It takes sacrifice. Ganon tayo sa Panginoon. Amen ba? Then, kasi ito yung ang sabi ng Biblia, yung ating time, yung ating treasure, sabi dito, kailangan nating paghandaan. Kailangan natin itong trabahuhin para sa Panginoon. Kailangan mong ibigay yung pinaka-the best mo. Ayan. So, yung gifts yun, gifts yun. Yung pinag-usapan natin. Ang pangalawa, ito yung masakit. Yung unang tao na tinukoy sa parable, ginamit nila ang kanilang talents wisely. Ininvest nila ito. Yung 5, kumita ng 5. Yung 2, kumita ng 2. Yung isa, itinago, pag-uusapan natin ngayon. Anong sabi ng Biblia? Sabi ng Panginoon, good and well done servant doon sa may 5. Yung bigyan ito ng 5 bayan na pamamahalaan niya. Wow, promoted. Yung isa, kumita ng 2, pamahalaan sa 2 bayan. Yung isa, anong sabi? Panginoon, alam ko pong ikaw ay isang matapang na tao. Inaani mo ang hindi mo itinanim. Kinukuha mo yung hindi sa'yo. Ako po'y natakot, kaya andito, akin pong ibinaon. At eto po, ibinabalik ko na sa'yo. Anong sabi ng master? Ganoon. Okay. Itong tamad na to, itapon sa nagnangalit na apoy at asupre. Bigat, no? Nasa Biblia, basahin nyo. Okay, anong ibig sabihin dito? Anong nakita dito sa pangatlo? Self-centeredness and selfishness. Anong meron yung dalawa? They invest wisely. Sa pangatlo, anong nakita? Tamad,
Hindi productive. Bakit? Selfishness. And self-centeredness. Bakit? Pag binasa niyo po yung katwiran niya, makikita mo, kasi natakot ako sa iyo eh. Di ba? Baka ako malugi. Hindi man lang nag-try. Anong sabi ng masa? Bakit hindi mo nilagay sa bangko? At least sana tumubo. Kahit maliit, may tubo. Kahit 0.5% yan o 1% yan, tumubo. Ba't mo ibinaon? Ilan dito ang nagtatago ng talents at kaloob? Yung may mga talento rito na hindi nyo ginagamit, pag-isipan nyong gamitin bago dumating ang Panginoon at bago man lang tayo i-roll call. Sinong walang talent? Taas uli ang kamay. Kung wala kang talent, yung bibig mo, at least may lumalabas na boses sa bibig mo. Tama ba? Meron ba? Yung bibig mo, pwede mo bang gamitin para magbahagi ng salita ng Diyos? Pwede ka bang magpatutuo ng mabuting gawa ng Panginoon? Sasabihin mo, wala po akong talent. No. Kung binago ka ni Kristo, ikwento mo lang kung paano ka binago ni Kristo. Amen ba? Kung napagpala ka sa salita ng Diyos, ikwento mo kung paano ka pinagpala. Hindi kailangan ng professional yan. Hindi kailangan ng training yan. Tama ba? O sasabihin mo pa, talaga wala akong talent eh. Nahihiya ako eh. Hindi talaga ako marunong kumanta. Baka naman pwede kang tumulong sa paglilinis sa simbahan. O, yung pagwawalis. No, o baka naman sabihin mo, hindi talaga eh. Pumunta ka ng maaga paglinggo, lahat ng upuan, pag-pray mo na Lord, lahat po ng uupo rito, pagpapalain mo. Di ba? For sure, marunong ka namang manalangin kahit pa paano. Hindi pwedeng katwiran na hindi ko po alam. Hindi katanggap-tanggap yon. At hindi katanggap-tanggap na wala po akong alam, hindi ko po kayang gawin. No, kahit nasa bahay ka, pwede kang manalangin. At ang panalangin ng bawat isa ay makapangyarihan. Powerful. Di ba? May ginagawa ang Panginoon sa bawat pananalangin natin. Amen? Okay, good. Sabi dito, sa 29, this parable, yung una, yung tinukoy ko dito sa number chapter 25, verse 24 to 30, ang sabi doon, this last man was thinking only of himself. He hoped to play it safe and protect himself from his hard master, but he was judged for his self-centeredness. Doon siya i-judge sa kanyang pagiging makasarili. We must not make excuses to avoid doing what God called us to do. If God truly is our master, magsabi ng amen yung lahat ng kinikilalang si Kristo, master niya. Kung kinikilala mo na ang Panginoong Hesus ay master mo, sabi dito, we must obey willingly. Our time, our abilities, our money are not hindi atin ito. Sabi dito, are not ours. In this place, we are caretakers, not owners. Note. Ito, gandang tanong. Sino po rito ang may 100 piso? Ayan, praise God. Sino po ang kumita ng higit sa 100 piso sa linggong ito? Magkano ang 10% ng 100? Kanino yung 10%? Kanino? Kanino? Laksan nyo nga, kanino? Kay God. Kanino yung 90%? Mali. Kung kumita ka ng 100 piso, ang 10% ay kay Lord, ang 90% kay Lord pa rin. He owned everything. Even the heaven and the earth, He owned everything. The silver, the gold, lahat ang nakikita natin. Amen? Hindi atin yan. Ang sabi ng Biblia, caretaker ka lang. Pero anong hinihingi ng Panginoon? Hindi naman niya hinihingi ang 100. Anong hinihingi niya? 10 lang. Hindi lang natin kayang ibigay. Sabi bakit? It's our attitude. Ang pinag-uusapan dito, yung attitude ng giving, yung pananampalataya mo.
Amen? Hello? Pag nagbigay ka ng 10, hindi, sasabihin mo, akin na yung natin. No! Lahat yan sa Diyos. Pero hindi niya hinihingi yung 100%. Anong hinihingi niya? Only 10. Sa 24 oras na meron ka, hindi hinihingi ng Diyos ang 24 oras mo. Sa bawat 60 minuto sa isang oras, hindi hinihingi ng Panginoon ang 60 minuto. Ang 365 days, hindi hinihingi ng Panginoon. Part of it. Part of it. Bahagi lang para ibigay mo at i-devote mo sa Panginoon. Sa pananalangin, sa pagdidevotion, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, at sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Amen? But He owned everything. But hindi niya ni-required ang everything. Bakit? Portion. Pero hindi natin maibigay. Amen ba? Hello? Yes, yung buhay mo. Sa Diyos yan, 100%. Pinagtiwala mo yan eh. Yung buhay natin, ipinagtiwala natin sa Panginoon. Amen? Pero kung ano yung meron tayo sa buhay natin, hindi naman hiningi ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, anak, 24 oras, kailangan. Mag-resign ka sa trabaho, kailangan mag-worship ka. Meron ba nanalangin ng 24 oras dito? Meron bang 24 oras na nangangaral ng salita ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon, kung may trabaho ka, huwag kang mag-resign. Do it. Kung gusto mo mag-overtime, do it. Gusto mo magtrabaho ng 12 oras, gawin mo. Pero part ng oras mo, bigyan mo naman si Lord. Gusto ka rin ng Panginoong makausap. Madali lang po yan. Ganito lang. Kapag ang asawa nyo wala ng oras kundi puro trabaho, hindi ba kayo magre-reklamo? Hello? Yung may asawa rito. Subukan nyo lang, ang asawa nyo, 24 oras magtrabaho, walang uwian. Hindi ba kayo magre-reklamo? Hello? Di ba higit sa lahat, gusto niya silang makasama? Makasama, makatabi sa pagtulog, makasama sa pagkain, o misa-misa, kasama kayong mamamasya. Yung nire-record, quality time, di ba? Hello? Ang quality time, one time pinaliwanag ko sa inyo, ang quality time, hindi yung kapag kayo ay nanonood ng TV. Ang quality time ay hindi lang kayo yung magkasamang naglalaro. Ang quality time, yung nagkukwentuhan kayo. Sabi nga, you and I, coffee time. Sino sa inyo ang may you and I, coffee time? Kami noon, ako ang aking asawa noon, meron kaming you and I. Bisan once in a while, sasabihin ko to sa asawa ko one time na nasa Cavite kami, pagka magtitimpla siya ng timpla siya ng kape, hindi siya gaanong nagkakape, doon siya misa kung ano yung iinumin niya. Tapos sasabihin ko sa kanya, punta tayo dito sa may Twin Lakes. Bakit? May Starbucks doon, magkape tayong dalawa habang nakatingin tayo doon sa Taal Volcano. Di ba? Minsan dinadala, saan pasyalan sa Tagaytay dadala ko? Dahil tagaroon ako malapit ako doon eh. Sabi ko, punta tayo dito sa Crosswind. Anong gagawin natin sa Crosswind? Ay, di ba naka-crosswind tayo? Di, punta tayo. Papasyal kami. Punta kami doon sa may punto. Magkakape kami. Sabi nung nagbayad ako ng 500. Consumable yung 500. 1,000 na po ngayon. Yung 100, parking. Pagpunta namin sa coffee shop, kakain kami ng hamburger. Yung isang hamburger, 245. Sabi ko, parang busog ako. Ang kape, 200 plus. Kulang yung 400, kailangan mong dagdagan. Anong gagawin mo sa 400? Consumable. Sige. Sabi ng asawa ko, order ka na lang ng isang kape. Tapos bili na lang ako dito ng coffee time. You and I, coffee time. Ilan sa inyo? Yung mag-asawa, magbigay kayo ng oras na you and I, coffee time. Quality time, mahalaga po yun. Amen? At maging sa pamilya rin. Alam niyo, sa pamilya, masarap yung sabay-sabay kumakain ng hapunan, agahan, tanghalin. Di ba? At may time din kayong magkwentuhan. Hello? Yung may bonding time. Kung mahalaga yan sa mag-asawa, kung mahalaga yan sa pamilya, gusto rin ni Lord na mayroon kayong you and I coffee time. Hello? Amen ba? Gusto rin ng Panginoong makapelosip kayo. Huwag lang yung isarili ang isipin nyo. Pagod ako eh. Ang dami kong ginagawa. Gusto kong magpahinga. Ganun ba? Hello?
Tama ba? Hello? Kami noon, ang ginagawa ko, hindi naman laging may pera kami noon eh. Minsan wala. Pero there are times, pag gusto naming bumili, kahit 3-in-1 coffee, nagkakape kami, 3-in-1 coffee. Magkaharap lang kami. Diba? Nagkukwentuhan lang kami. Ay, yun yung mga bagay na, yun ang mga ginagawa ko. Kaya alam nyo na kung bakit malungkot ako ngayon. Kasi wala na akong ka-UNI coffee time. Wala na akong ka-UNI eh. Puro I. I na lang eh. No? No. Isa pa. Ito yung binanggit ko kanina. Number 3. Ito po ay tumutukoy, yung parable na to, dito tayo magtatapos. Yan. Ito po yung masakit. Sabi dito sa 29, this parable describes the consequence of two attitudes toward Christ's return. Ito yung tinatawag dito, attitude toward the serving God. Isang tanong, kumusta ka pag sinabihan ka na ating ka ng prayer meeting? Kumusta tayo pag sinabihan kang church tayo? Kumusta ka pag sinabing Bible study tayo? Kumusta ka pag sinabing, oy, meron tayong prayer and fasting? Ang tinutukoy po dito yung attitude natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Meron ba tayong kasabikan? Sabi ng 29 and 30, sabi diyan, the person who diligently prepares for it by investing his or her time and talents to serve God will be rewarded. The person who has not heart for the work of the kingdom will be punished. No. Will be punished. Ulitin ko, the person who has no heart for the work of the kingdom, ang tinutukoy po niyang kingdom ay kingdom of God, will be punished. God rewards faithfulness. Those who bear no fruit for God's kingdom cannot expect to be treated the same as those who are faithful. Simple lang. Kung ikaw ay fruitful, congratulations. Kung ikaw ay hindi nagbubunga, pilitin mong magbunga. Yun lang naman. Attitude towards serving God. Kumusta yung iyong attitude sa paglilingkod sa Diyos? Tignan nyo nga yung sarili nyo, may apoy pa ba? May apoy pa ba sa paglilingkod? May apoy pa ba sa pananalangin? Sana dala nyo yung devotion notebook nyo mamaya. Hello? Next week po, graduation na ng Life Plus. So yung lahat ng magre-remedial kayo. Kasi kung hindi kayo magre-remedial, hindi kayo gagraduate, sige kayo. Next week, graduation na yan. No. Pero, pag graduate po ng Life Plus, hindi ho nangangalugang wala na. Magpapahinga lang kayo ng 2 linggo, then merong another lesson. Yes. 2 weeks rest, then another mga lessons. Wala hong katapusan to. Hello? Hanggang sa dumating kay si Kristo, yun ang katapusan. Yung ating pag-aaral. Yung ating pagtitraining, ang katapusan ay hanggang sa dumating si Kristo. Pero note, sabi ko po sa inyo kanina, fruitful. Sino po rito yung 10 taon ng mananampalataya? Kilala mo si Kristo for 10 years. Or more. 10 years or more. Taas ang kamay. Yan. Sino yung 5 years? 5 years. Meron na. Sino yung 5 years pababa? 1 year pa hanggang 5. Meron? Meron pa hanggang ito. Doon muna tayo sa mataas. 10 years pataas. Itong tanong, ilang kaluluwa na ang nasharean mo ng gospel? Hindi ko po itatanong kung ilang kaluluwa yung inyong nadala sa Panginoon. Ang pag-usapan muna natin, ilan ang nashare nyo ng gospel? Naturuan nyo? Na-OBE nyo? O kaya ay
Nag-testimony kayo sa Kanya. Sinira nyo ng Word of God. Ilan? Meron ba? Yung hihigit sa 10. Kasi ganito, pag ang tanong ko ilan na yung nadala nyo sa Panginoon o ilan yung tumanggap sa Panginoon, mararamdaman nyo failure kayo pagka hindi tumanggap. Kasi ganito yan eh. Pag nag-share ka ng gospel, tapos tinanong mo, gusto mo ba tanggapin si Kristo? Tapos umayaw, masasaktan ka. Tama ba? Tama ba? Hindi naman natin karapatan natin yung turuan sila, bahagihan sila, pero ang pagtanggap kay Kristo, karapatan nila yon. Hindi natin magagawa. Ang magligtas, trabaho ng Holy Spirit yun, yung conviction, tama? Anong itinuro ng Biblia? Ang sabi lang sa atin, share the gospel. And yung final na instruction sa atin ng Panginoon, Matthew chapter 20, ano yun? Go and make disciples of all nations. Matthew 28, 19, and 20. Yun yung final instruction. Ang sabi doon, go and make disciples of all nations. Ang sabi doon, gawin mong disipulo sila pag tumanggap sila. Ang pagtanggap sa Panginoon, karapatan nila. At tungkulin natin, ibahagi ang salita ng Diyos. Amen? Ang pagliligtas, trabaho ng Holy Spirit. Amen ba? Share the gospel. Yun lang naman yun. Huwag mong isipin, ito. Saan pumapasok yung self-centeredness? Ako, may sandaramo ito. Hindi ako sasabihin kong hipokrito kapag hindi ko ito na-experience. Saan pumapasok yung pagiging self-centeredness? Nakakahiya kasi. Baka ako pagtawanan. Baka ako i-deny. Tama ba? Tama? Ilan sa inyo ang hindi nakakaramdam ng nakakahiya? O, diba? O kaya minsan sasabihin, wala ka naman pakialam eh. Eh ano ko ba, pumunta ka sa impyerno, buti nga, di ka nga diba? Salbahe ka kasi, kaya buti nga, pumunta ka ng impyerno. Hello? Diba? Tapos sasabihin mo pa, ay, nako talaga, ang bait-bait ng kapitbahay ko, sana kuhanin na lang ni Lord. Ilan sa inyo yung sasabi ng ganon? Ang bait-bait mo talaga, sana kuhanin ka na lang ni Lord. No. Ang pinag-uusapan po dyan, attitude towards serving God. Kumusta yung iyong attitude sa paglilingkod? Paglinggo ba, excited pa kayong magsimba? Oo, totoo lang. Yung totoo. O, bakit kayo late? O, sinong dumating ng late? Diba, no? Last one. Last na po. Ito yung masakit. Ito po ay nasa 31 to 46. Verses 31 to 46. The parable of the sheep and the goats. Ito yung masakit. Sabi dito, the parable of the sheep and the goats stresses the importance of serving others in need. Yun po ang tinutukoy doon. Mahalaga po, binibigyan din po ng Panginoon dito sa kanyang parable na ito na kailangan talaga yung medyo talagang pahalagahan natin ang ating kapwa. No parable by itself completely describe our preparation. Instead, each paints one part of the whole picture. So, no. Ito, sabi ng 31 to 36, God will separate His obedient followers from pretenders and unbelievers. Uy, may meron palang sa loob ng simbahan, mayroong pretenders. Meron palang followers o believers, pero meron palang Anong pretenders? Yung mga nagkukunwari, I believe and I pray, wala niya sa LCC. Amen? Wala sa LCC niya, no? Baka nandun sa kapitbahay natin. Pero wala sa LCC niya, no? Walang pretenders dito. Sabi dito, the real evidence of our belief is the way we act. Ay, nako. Ang genuinity daw ng pagiging Kristiyano o ng pagiging mananampalataya
ay makikita sa iyong ginagawa. Tama ba? Hello? Yung genuinity ng pagtanggap at pagkilala natin kay Kristo, makikita yon sa ating mga ginagawa. Yung tunay na attitude natin ay magre-reflect yon kung anong ginagawa natin. Amen? O, yun sabi ng Biblia. Sabi yan. Then, to treat all persons we encounter as if they were Jesus is no easy task. What we do for others demonstrate what we really think and about Jesus. Words to us. Ang galing ng no? Ipinapakita daw ito. Idinidemonstrate natin kung paano natin minamahal ang Diyos at kung paano natin minamahal ang ating kapwa. Anong sabi ng Biblia? Note. Ito pong parable na ito ay tumutukoy sa pagmamahal sa kapwa. At tumutukoy ito sa paggawa ng mabuti. Actually, makikita niyo ito sa Isaiah chapter 58. Yung Isaiah chapter 58, the whole chapter ay tumutukoy sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Pagkatinin na yun, the whole chapter yan. Okay. Sabi diyan, feed the hungry, give the homeless a place to stay, look after the sick. How well do your action separate you from the pretenders and unbelievers? Wow. Kasama pala sa paghahanda sa Panginoon, sa pagbabalik ng Panginoon, ang paggawa ng mabuti sa kapwa. O sabi ng Biblia yan. Hindi ko sinabi yan. Dapat may puso tayo doon sa mga nangangailangan. At ang minimit natin, note ganito, yung minimit ng mga tao ay hindi lang yung salvation ng kaluluwa nila. Kahit yung ibang ako ay saludo po ako at kinukongratulate ko yung mga members natin na talagang may puso sa kawang gawa. Minsan they spend much money na personal nila para tulungan yung mga nangangailangan. Ako, kinukongratulate ko. At saludo po ko sa mga taong, meron tayo niya, maraming mga kapatiran tayo, they spend a lot of their money, personal money nila, para tulungan yung kapwa. Di ba, no? Yes. Kasi yung mga nangangailangan. Hindi po masama yung, okay, ganito. Bigyan ko po kayo ng isang sample. Minsan tayo, ganito pahamak tong pinaganda ako ng metro Sa si Kathleen, wala. Magdalaro ako ng metro. Wala akong mapaglagay, nailagay ko sa bulsa ko. Kaya tuloy, ganun ako ng ganun Okay, note ganito. Paggawa ng mabuti sa kapwa. Alam niyo po, kapag nakakita tayo ng mananampalataya man, o hindi man mananampalataya, yung minsan talagang lumalapit sa'yo. Alam mong need, meron kasing mga nagkukunwari lang. Halimbawa, yung namamalimos sa karsada. Sabi nung isang beses, may namamalimos Saan ba lugar ako na doon? Sa Taytay. Kasama ko yung anak ko sa Taytay. Palengke. May lumalapit. Konti lang pong pabili ng pagkain. Sabi nung isang tindero, ay ate, mas malaki ang kikitain mo kung maglalabandera ka. Ang lakas-lakas mo, ang lusog-lusog mo. Bakit hindi ka na lang kaya maglabandera kaysa sa manghingi ka? Di ba lang gano'n? Except may mga namamalimos talagang kikita mo naman. Pero kung putol naman ang isang kamay, pilay naman, bulag naman. Pag binagbigay ka ng 5 piso o 10 piso, maghihirap ka ba? Ako biktima ng injustice sa ganyan. Kasi nung ang siniservice ko L300, maghahanda ako ng 10 piso o may 20, pag lumapit ito, bibigyan ko. Pag nakita L300, iniiwasan. Pumupunta dun sa coaching magaganda. Sabi ko, tingnan niyo mga pulubing to, may diskriminasyon. Ayaw lumapit.
Di ba? Kasi, ini-expect nila na yung magagandang kotse, yun na magbibigay ng malalaki. Eh minsan, hindi naman sila pinagbubuksan ng bintana. Bakit? Ang ganda ng kotse, eh nando sa loob, driver lang pala eh. No. Ano yung pinupokus dito? Pagtulong at pagmamahal sa kapwa. Ang sabi ng Biblia, sabi dito, this parable, verse 34 to 40, this parable describe acts of mercy and we all can do every day. Do every day. These acts do not depend on your wealth, ability, or intelligence. They are simple acts freely given and freely received. We have no excuse to neglect those who have deep needs, and we cannot hand over this responsibility to the church or government. Huwag nating sabihin, pag mayaman ako, saka kita tutulungan. Narinig kayo yung ganon? Pag mayaman ako, o di ba? Sasabihin nila, saka daw sila tutulong o magbibigay kapag mayaman na sila. Pagka ganon ang katwiran natin, medyo mahihirapan tayong yumaman. Kasi yung attitude mo, kasi ang sabi ng Biblia, wala itong kinalaman kung ano yung talento mo, kung mayaman ka ba, kung gaano karami. Sabi doon, hindi ito nakadepende sa iyong pera, sa abilidad mo, sa galing mo, o sa intelligence mo. Ito'y nakadepende sa nilalaman ng puso mo ng pagtulong sa kapwa. Amen? Pag pinag-aralan natin ang giving, anong sabi doon? O, di ba, sino ang pinuri ng Panginoon sa pagbibigay? Di ba yung babaeng balo, na lahat binigay niya, di ba? Yung mga mayayaman, portion lang, sobra. Pero yung babaeng balo na pinuri ng Panginoon sa pagbibigay, yung yung talagang walang-wala na. Okay. Sa Biblia, sa Old Testament, sa New Testament, halimbawa, nung nagkaroon ng taggutom sa Old Testament, sino ang pinadala ng Panginoon doon sa babaeng mag-ina na namumulot ng patpat? Mahirap, di ba? Sino ang tumulong doon sa mga propeta? Mahihirap. May ilang mga may kaya-kaya, pero yung iba mahihirap at tumulong. Doon hindi pinapunta ng Panginoon sa mga mayayaman. Pinapunta ng Panginoon doon sa mga naghihikahos, yun ang tumulong. Bakit? Kasi alam ng Panginoon yung puso ng mga tao. Tama ba? Ito yung siya. Okay. Last na po. Tayo mananalangin. Jesus demands our involvement in caring for others' needs. Ito po yung haman sa atin. Sabi doon, Jesus demands our involvement in caring for others' needs. In Isaiah chapter 58 verse 7, ang konteksto po ng Isaiah chapter 58 verse 7, pag binasa niyo po ito, ay pagkawanggawa. Yung talagang kawanggawa ang tinutukoy dito. Sabi dito, it is not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter when you see the naked, to clothe them and not to turn away from your own flesh and blood. Hallelujah. Hallelujah. Kung titingnan nyo, parang ang layo ng parable sa sinasabi ng Biblia. Judgment time. Ang sabi ng Biblia dyan sa parable na yan, pagbubukod ng kambing at ng tupa. Ibubukod ng Panginoon yung mga kambing, yung mga tupay ilalagay sa kanan at yung mga kambing ay ilalagay sa kaliwa. Parang ganun ang binabanggit ng Biblia sa parable. Pero ang pinupokus pala ng Panginoon dito ay kung ano yung paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa. Hallelujah.
ating dalangin, loobin naman ng Panginoon, na hindi lang sa loob ng church, maging sa labas, maging ugali din po natin na magbigay, mag-share. Sabi doon, feed the hungry. Kung walang damit, bigyan mo ng damit. Kung kailangan ng matutuluyan, patuloyin mo. Yun yung challenge ng Panginoon sa atin. Bakit? Kasi ang susunod na parable dyan, pag binasa nyo, ang sabi ng Panginoon sa ibang parable, nasusunod yan na parable. Pag sinunod-sunod nyo yung parable, ang nakalagay niya susunod, sa pagbabalik ng Panginoon, sasabihin niya, yung mga, ano yung isang parable dyan? Nang sabi ng Panginoon, ako'y nakulong, ako'y inyong dinalaw, ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Nang sabi ng mga alagad, kailan ka namin nakita na nakulong at dinalaw? Kailan ka namin nakita na nagutom at pinakain? Kailan ka namin nakita na nauhaw at aming pinainom? Nang sabi ng Panginoon, sa mga ginagawa nyo sa mga maliliit na to, yung tinutukoy yung mga mahihirap doon, sa akin yung ginagawa. Ano man ang ginagawa natin sa ating kapwa, kung puti man ito masama, sa Diyos natin ito ginagawa. Ang Panginoon ang magre-reward. Amen? Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Pwede po ba tayong yumuko? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sapagkat tinuruan niyo po kami na maghanda para sa iyong pagbabalik. Hindi po namin, Panginoon, alam ang tiyak na oras at araw at buwan at linggo kung kailan ka babalik. Hindi rin po namin alam kung kailan mo kami tatawagin. Subalit habang kami narito sa lupa, tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu Santo na magandang mabuti. Loobin mo nawa, Panginoon, ang aming mga nababasa at napapag-aralan ay maisabuhay po namin. Tulungan niyo po ang aming mga puso at ang aming mga kamay na maging bukas sa pangailangan ng iba at sa pagtulong sa pangangailangan ng aming kapwa. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na magsalita at magturo ng salita ng Diyos sa mga nangangailangan. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, tulungan niyo po kami na habang naghihintay sa iyo, ay may gumawa rin po kami ng may buong katapatan at ng may buong paggalang, Panginoon, sa iyong salita para sa aming kapwa. Tulungan niyo po kami na matutuhan po naming mahalin ang aming kapwa, kagaya po ng pagmamahal namin sa aming sarili, sapagkat yan po ang iyong kautusan sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong salita at kami po'y sumasampalataya na ito hindi lamang po namin narinig at nabasa, but higit sa lahat, ito po'y may apply sa aming pong mga buhay. Salamat po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.